Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 6 ng textbook. Nasa second part na tayo ng ating 어휘 or vocabulary. So again, yung question, 지금 기분이 어때요? How are you feeling now? So last time, 기분이 좋다. Good yung feeling natin last time. This time, 기분이 안 좋다. So hindi naman maganda yung pakiramdam this time. 사비 niya, 강아지가 죽었어요. 그래서 슬퍼요. So, sabi niya namatay daw yung kanyang puppy. Kaya naman siya ay sad. 슬프다, sad. Next one, 걱정되다. 걱정되다 is worry. Nag-aalala. Okay? So, based sa picture natin, nag-aalala siya. Malamang husband niya to, nasa hospital. 외롭다. 외롭다 kapag namimiss mo yung iyong mga mahal sa buhay. So, when you're feeling lonely, nalulungkot ka. 한나다. Ito ay kapag nagagalit ka, no? So, when you are angry or mad. Next, 짜증나다. Kapag ikaw ay naiinis. Okay? Or irritated. Or annoyed. Ayan. Next, taptaphada. Taptaphada is yung iyong frustration. Kailan ka ba na-frustrate? Okay? Kapag halimbawa may in-explain ka tapos hindi ka maintindihan nung sinasabi mo, ayan, pwede mong gamitin yung, taptaphada, taptaphe. Ibig sabihin, bakit hindi mo ako maintindihan? Ang hirap mo namang i-explain, bigyan ng explanation. Kumbaga, na-frustrate ka na kasi hindi ka niya maintindihan, explain ka ng explain. Okay, so taptaphada. Now, sabi dito, 여러분은 무엇을 하면 기분이 안 좋아요? What do you do that makes you feel bad? Okay, ano naman yung mga ginagawa mo na hindi maganda sa pakiramdam? Example, 친구하고 싸우면 기분이 안 좋아요. 화나요. So, kapag, kung nag-aaway daw sila ng kanyang kaibigan, hindi daw maganda ang kanyang pakiramdam. 화나요, nagagalit, no? Or may galit. So, ako din, magbibigay ako ng example. Kapag hindi nakikinig or kung hindi makikinig sa akin yung aking anak na babae, syempre magagalit ako, no? Hindi din maganda sa pakiramdam kapag ikaw ay nagagalit. So, sasabihin ko, 제 딸이 말을 안 들으면. Okay, so gagayahin lang natin yung pattern niya. So, dahil ginamit niya si 면, tayo din, 면 yung gagamitin natin. 제 딸이 말을 안 들으면 기분이 안 좋아요. Tapos, 화나요. Yan, madalas yan. May palo pa nga minsan. Ayan. So, another one, para sa mga foreigner, okay, mga foreigners na kagaya ko dito sa Korea. So, kapag hindi ka naiintindihan ng kausap mo, 'di ba? 'Yon, hindi din maganda sa pakiramdam. So, sabihin ko, 상대방. So, 상대방 means yung kausap mo, yung taong kausap mo, the other person. 상대방이 제 말을 못 알아들으면 답답해요. Okay, again, 답답하다, frustrating. Okay. So, it's frustrating kapag hindi ka naiintindihan nung kausap mo at hindi mo rin ma-express ng maayos yung sarili mo, di ba? So, yan. 상대방이 제 말을 못 알아들으면 답답해요. Kung hindi ako maintindihan ng kausap ko, I feel frustrated. Yan. So, yan yung pwede example natin. Now, punta tayo sa grammar natin. Grammar number 2 ng level 2 unit 6, we have 동사 or 형용사, verb or adjective plus 때 or real 때. Okay, so dalawa po siya. Ang sabi, 어떤 행위나 상황이 일어난 순간이나 동안을 나타내요. So sabi, ginagamit mo daw tong grammar na to, si 때, real 때, to express a time. Okay?
So, to express a specific time, okay, or moment wherein an action or situation occurs or happens. Again, 행위 action, 상황 situation. Yan. 일어난 순간이나. So, yung moment or yung oras na nangyari, yung action or situation na yon. So, that is ulte or realte. So, ano ba yung pwedeng katumbas na word nito sa Tagalog? 'Di ba kung yung if ay myon, kung, so ito naman ay tuwing. Okay? Or pwede din kapag. For example, mogulte, kapag kakain or tuwing kakain. Apulte, kapag may masakit or kapag may sakit or tuwing may sakit. Yan. Sige, tingnan natin yung mga example. Huwen 씨는 언제 행복해요? So, Huwen, kailan ka masaya? 사got ni Huwen, 저는 가족들과 맛있는 음식을 먹을 때 행복해요. So, ibig sabihin niya dyan, tuwing kumakain daw sila ng kanyang pamilya, okay, ng masarap na pagkain, masaya siya. Okay, so tuwing kumakain or kapag kumakain sila ng kanyang family ng masarap na pagkain, dun daw siya masaya, yung moment na yon. Next, sabi ni Ga, 언제 부모님이 많이 생각나요? Kailan daw yung time na naaalala mo yung iyong mga magulang? So, ano yung sagot ni Na? 아플 때 부모님이 생각나요. Tuwing may sakit ako, naalala ko ang mga magulang ko. Correct, di ba? Tayo din naman ako nung nagkasakit ako, naglayas ako. Nagkasakit ako, naalala. That's the moment na talagang namimiss ko yung mama ko. Yan, pag may sakit ka. Okay? Next. 윗사람과 식사할 때 숟가락을 먼저 들지 마세요. Sabi niya, 윗사람, yung mga elders daw or yung mga tao na mas mataas kaysa sa'yo. For example, mga boss mo, kung sabay-sabay kayong kakain. Or sa bahay, yung mga matatanda. So, sila daw muna ang mauuna. Shiksa halte, tuwing kakain or kapag kakain, yung mga elders daw dapat maunang mag-lift, okay, nung kanilang mga spoon and chopstick. Next, sagot. Hindi pala sagot. Another sentence na pala yan. So, kumbaga sinabi lang, tuwing kakain or kapag kakain, kailangang mauna muna na mag-lift ng kanilang spoon and chopstick yung mga mataas kaysa sayo. Next, 숙제가 많아서 힘들 때 한국 친구가 도와줘요. So, 힘들 때, tuwing mahirap or kapag nahihirapan. 숙제가 많아서, marami daw na homework at sa tuwing nahihirapan or kapag nahihirapan daw siya, dun daw tinutulungan siya ng kanyang Korean friend. Yan. So, kapag ako ay nahihirapan at marami yung aking homework, tinutulungan ako ng aking Korean friend. Yun yung sabi niya dyan. So, again, ulte, realte, tuwing or kapag. That specific time or moment kapag nangyayari yung isang action or sitwasyon. So, yung ating rules, kapag nag-end sa consonant or may batchim ang iyong verb or adjective, you add ulte. Kapag wala namang batchim or nag-end sa vowel, you add realte. Mokta, manta, may batchim. Mogulte, manulte. Tuwing kakain or kapag kakain. Manulte, tuwing madami or kapag madami. Gada, to go, walang batchim, nag-end sa vowel a. Galte, kapag aalis or kapag tuwing aalis. Himdilda. So, himdilda, real batchim, a regular verb. Himdilte. So, wala nang inad. Te na lang yung inad. Hindi na dinagdag yung ul or real. Kasi nga, real batchim na yung matitira originally. Okay? So, yun lang po. We have to check kung may batchim or wala. Tip. 과거의 시간을 나타낼 때는 없을 때를 사용해요. So, pwede mo din daw siyang gamitin sa mga past form na verb or adjective. For example, 먹다, tapos 먹었다. Ayan.
So, pwede mo ba itong dagdagan ng ulte, riulte? Yes, pwede. 먹었을 때. Yan. Okay? So, pag past tense din daw, okay din. So, you just have to add ulte. Kasi may batchim yung originally kapag pag naka-past form may at, ot, het, may shiyot batchim, no? Kaya naging ulte. 먹었을 때, 행복했을 때, 예뻤을 때. Yan, pwede po yon. Apply natin si ulte, riulte na grammar. Sabi, 그림을 보고 이야기해보세요. So, pag-aralan daw natin tong binigay na example. So, picture. And then, 기분이 안 좋다. Hindi maganda yung pakiramdam. 산책하다. Maglakad-lakad. To walk. Have a walk. Ano yung ginawa? 기분이 안 좋을 때 어떻게 해요? So, ginawa siyang question, no? 기분이 안 좋다. Naging 기분이 안 좋을 때 어떻게 해요? Yan. Tapos, yung sagot, 산책하다. So, paano yung nangyari sa sagot? 기분이 안 좋을 때 산책해요. So, si 산책하다 ginawang ayo-oyo heyo form. Tapos, dinagdag lang yung 기분이 안 좋다. Yan. So, 기분이 안 좋다 pero naka-ulte na siya. So, 기분이 안 좋을 때 산책해요. Okay. So, si 산책하다 magiging 산책해요. Sige, try natin yung number 1. So, yung magiging question natin is 화나다. magiging 화날 때. Yan. 화날. So, walang batchim yung 화나다. Kaya, riulte yung dadagdag natin. 화날 때. Tapos, 어떻게 해요? Yan, dadagdag lang natin si 어떻게 해요. So, ibig sabihin, kapag nagagalit ka, anong ginagawa mo? Paano ang ginagawa mo? Yung sagot, 많이 먹다. So, yung magiging sagot natin, gagayahin natin dito. So, inuna niya si 기분이 안 좋다. So, tayo din, unahin natin si 화나다. So, yung sagot natin magiging pero naka-ulte, riulte na 화날 때. Tapos, dudugtong natin si 많이 먹다. Pero, si 먹다 magiging present form. 많이 먹어요. Yan. 화날 때 많이 먹어요. Ito pala dapat na question mark. Next, number 2. Yung question natin magiging 답답하다, 답답할 때. Okay, so 답답할 때 어떻게 해요? 답답할 때 어떻게 해요? Paano ang ginagawa mo kapag ikaw ay frustrated? So, anong sagot? 답답할 때. Okay? 답답할 때. Tapos, dudugtong lang natin to. 친구에게 이야기. Yung 이야기하다 magiging 이야기해요. So, hindi ko nasusulat yung buong 친구에게, no? So, 친구에게 이야기해요. Yan. Next. 밤에 잠이 안 오다. So, yung magiging question natin, 밤에 잠이 안 올 때. 안 올 때 어떻게 해요? Anong ginagawa or paano ang ginagawa mo kapag hindi ka makatulog sa gabi? Sagot natin, 밤에 잠이 안 올 때. Okay? So, 올 때. Yan. So, ito, hindi ko nasusulat, no? 밤에 잠이 안 올 때. Tapos, dudugtong natin si 조용한 음악을. So, si 듣다 magiging 들어요. Yan. Okay. Number 2, 여러분의 기분을 친구와 이야기해보세요. So, yung pakiramdam mo daw ay i-discuss mo or pag-usapan nyo ng iyong kaibigan. So, katulad niyan, mga example question. 언제 행복해요? Tuwing kailan ka masaya? Ano pa? 언제 외로워요? 외로워요, again, lonely. Kailan ka malungkot? 언제 슬퍼요? Again, malungkot and sad. Pareho sila na,
yung sad feeling, pero mas mabigat yung pakiramdam kapag ikaw ay 외로워요. Yan, parang dun sa glad at happy, mas matimbang si happy. So dito naman mas matimbang or mas mabigat yung feeling ng pagka-sad kapag ikaw ay lonely. Yan. 저는 부모님과 전화 통화할 때 행복해요. Ayan yung sagot niya. So, ito yung sinagot niya. 언제 행복해요? So, sagot niya, 저는 부모님과 전화할 때, ginamit niya yung grammar na real te, 을 te. 행복해요. Yan. So, ako pwede ko ring sabihin na, 저는 shopping 할 때, puro shopping, no? Ayan, o kaya, 요리할 때 행복해요. 언제 외로워요? Kailan ka naman nalulungkot? Kapag namimiss mo yung mga magulang mo, 'di ba? So, 저는 부모님을 보고 싶을 때 외로워요. Tapos yung number 3, 언제 슬퍼요? Kailan ka naman malungkot? 저는 돈이 없을 때. Kapag wala akong pera, malungkot ako. 'Di ba? Yan. So, that's for our grammar number 2. 을 때, 리을 때. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.